isang kwento lang sa Bible, sa Genesis chapter 14, Genesis chapter 22, di ba? Nadaanan na nga ito ni Brother, binasa na nga yung buong Genesis eh. Di ba? Kumbaga, parang fundamental preaching na lang to, no, sa end time itong the faith of Abraham. Pero I believe ito ay nagbigay sa atin ng kapahayagan kung ano ba talaga ang tunay na Kristiyano. Amen? Now, gusto kong dumako tayo sa isa munang chapter dito. Sa chapter, I think chapter 13 na babasahin natin. Ang buong chapter na yan ay tungkol ito kay Abraham, no? And Lot. Yung paghihiwalay ni Abraham at ni Lot. Ni Lot. Okay? Yung salita kasing separate, normally ay isa tong as a human love, no? As a, in our human love, no? Human thinking. Hindi maganda. Hindi ba siya makakapakinggan ng separate na yan. Okay? Kasi gusto natin, lalo ang mga tao ay the more the merrier. Di ba? Gusto natin sama-sama. Kaya ayaw na, hindi natin parang gusto yung salitang separate eh. Di ba? Dahil the more is the merrier. Okay, gusto natin lagi magkakasama. Okay? Kaya mahalaga na maunawaan natin na merong separate na kung saan ay itinalaga ng Diyos. Dahil sa kanyang foreknowledge, nakita niya na hindi mabuti kay Abraham at kay Lot na magsama. Hindi mabuti para kay Abraham na magsama sila ni Lot. Amen. Kahit na si Lot at si Abraham ay nagmamahalan sa isa't isa, pamangkin niya si Lot at mahal niya si Lot. Makita natin sa Genesis chapter 14, nung mabalitaan niya na si Lot ay kinidnap, di ba, ng hari doon sa norte. Amen. At pati yung possession ni Lot ay ninakaw. Nung mabalitaan na ganito ay nagmadali kagad si Abraham na mag-set up ng kanyang mga kawal, no? Upang sagipin si Lot. Amen. Yun talaga yung mission niya eh. I think, no, na kung hindi sana kinidnap, maaari, no? Maaari. Baka hindi napansin ni Lot eh. Ni Abraham. Pero nung ang ibinalita sa kanya, sabi sa kanya, yung pamangkin mo si Lot. Kasama doon sa kinidnap nung apat na hari doon sa norte. Nung lalaman niya na kinidnap si Lot, dahil mahal niya si Lot. Kahit na sineparate sila ng Diyos, mahal niya si Lot. Kaso nga lang, ay kailangan niyang mag-fully obedient sa Diyos. As a father, di ba, bilang tiyuhin din, ay ayaw niyang mawala sa tabi niya si Lot eh. Dahil wala naman silang pag-aaway eh. Di ba? Hindi naman sila nag-away. Okay, wala silang quarrel, wala silang trouble. Makita natin pag binasa natin mamaya, ang trouble lang, ang pag-aaway ay sa pagitan lang ng kanilang mga herdsmen, sa kanilang mga pastol, sa mga tauhan. Pero mas higit doon ang nakita ng Diyos. Bakit nais ng Diyos na si Abraham ihiwalay niya kay Lot? Okay? At makikita natin yung pagtitipo ngayon sa mensahe ito. Napakasimple lang, Genesis chapter 13 about Abraham and Lot. Pero mas gusto kong bigyan ng kaunawaan yung word na separation. Okay? Sa chapter 13, basahin ko. And Abraham, sa time na yan, Abraham pa ang pangalan niya, hindi pa change ng name. So, and Abraham went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him in the south. So kasama ni Abraham, no? Hindi lang yung kanyang asawa, hindi lang ng buong sambahayan niya, hindi lang kung ano mang meron pag-aari si Abraham, pati si Lot ay kasama niya. 'Di ba? Na went up out in Egypt,
Then, pumunta sila saan? Sa south. Into the south. Okay? Doon sila nanirahan. Kasama si Lot. Yan, kasama niya si Lot. Diyan sila nanirahan sa south. From out of Egypt, went up out of Egypt, isinama niya ang kanyang buong sambahayan, ang buong pamilya, at kasama niya yung pamangkin niya, doon sila sa south. Doon sila nanirahan. Yan, mapayapa ang kanilang paninirahan dyan. Amen? Pero dumating ang time, ay kailangan nilang maghiwalay. So, tingnan natin yung istorya muna nito bago tayo dumako sa mensahe. Okay? Tuloy natin. Sa verse 2, tingnan natin ang kalagayan nila. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. Diba? Sa panahon natin, pag meron kang silver and gold, rich. Diba? Meron kang mga sasakyan. Amen? Milyonaryo. Diba? And he went on his journeys from the south, even to Bethel, and to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Hay. So, doon sila pumunta. Diba? Doon sila nagtayo. So, verse 4, unto the place of the altar, which he had made there at the first. Nagtayo siya ng altar, place of altar. At doon nag-alay si Abraham. And there, Abraham called on the name of the Lord. And Lot also. So kasama niya pa rin sa fellowship, no? Sa pag-aalay sa Panginoon, sa paglilingkod. Yung kanya pamangkin na si Lot. So makita natin, believer din to si Lot. Kaya, walang problema si Abraham actually. Kung titingnan natin, believer din si Lot. Okay? Which went with Abraham had flocks, herds, and tents. Meron ding mga flocks, herds, at sariling tent si Lot. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great. Dami kasi. Kaya medyo problema, di ba? Yung lawak, yung lupain medyo not able to bear them. Parang hindi kakayanin. Kasi marami ding pag-aari, di ba? Si Lot at si Abraham. So for their substance was great, so they could not dwell together. Ayan, yun yung isang makikita natin dito na bakit they could not dwell together. Because, ano daw, yung kanilang substance, yung kanilang mga property, yung kanilang mga tinatawag na mga flocks, amen, ay was great. Yan, tama. So parang masikip sa kanila yung lugar na yon na kanilang kinalalagyan. Kaya sa verse 7 ay nagkaroon ng ano? And there was a strife, gulo, away, pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at sa pastol ngayon ni Lot. At bukod doon, sa labas, sa mga Canaanite and Perizzite dwelled in the land. So meron din silang mga ibang mga lahi doon. So, di ba? Kaya may problema ngayon. Okay? Between doon sa Abram's cattle herdmen at doon kay Lot's cattle herdmen. Kaya naman sa verse 8, kinausap niya si Lot. And Abram said unto Lot, yan, sabi niya, kumbaga sa atin, sa panahon natin, halika dito ba? Usap tayo. Kapi-kapi muna tayo. Kapi-kapi. Okay? Para maganda lang yung opening remarks, yayain mo magkapi-kapi. Di ba? Ganun yung pag-settle minsan ng problema. Pag hindi pagkakunawaan, ginagawa natin yan. Ako din, kapag may gusto kong kausapin at gusto kong isettle o magkaunawaan, ay yayain ko yan. Kapi-kapi tayo ba para pag-usapan natin. Kasi mahirap sa text eh.
Pag text, talagang hindi kayo magkakaintindihan pag puro text. So, mas lalong lalala lang yung misunderstanding kung sa text lang natin gagawin yung pag-uusap. So, maganda yan. Talagang tawagin mo, Brad, usap tayo. So, tinawag niya si si Lot. Kaya sabi niya, Abraham said unto Lot, let there be no strife. Dapat walang pag-aaway. Dinadalangin ko na wala tayong pagtatalo, walang pag-aaway. Sa pagitan mo at sa pagitan ko at sa pagitan ng ating mga pastol. Dahil magkakapatid tayo eh. Di ba? Brotherly love. Sa verse 9, is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee from me. So talagang direkta sinabihan ni Abraham, type ng believer din, si Lot, na type din naman ng believer din si Lot kasi kasama niyang nag-aalay sa Panginoon eh. Di ba? Hindi unbeliever si Lot eh. Okay? Sabi niya kay Lot, Lot, ihiwalay mo ang sarili mo sa akin. Idinadalangin ko, I pray thee. Diba? Hindi lang yung parang request, oy, lumayas ka dito ah. Ayoko nang magsama tayo. Magkakagulo lang tayo dito sa lugar na to eh. Maghiwalay tayo, hindi. Talagang, I think, kung titingnan mo pa na, kinausap niya ng mahinahon, kinausap niya ng may pagmamahal, maayos. Kaya sabi niya, separate thyself. I pray thee from me. Then, pinapili niya. Una niyang pinapili eh. Sabi niya, if thou will take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Amen? Sa verse 10, of course, wala nang choice si Lot eh. Di ba? Tama? Yung sinabi ng ni-request. Sabi niya, I pray thee, Lot, umiwalay ka sa akin. Kasi hindi pwede tayo magkaroon talaga ng away sa pagitan natin. Dahil nag-aaway na yung mga sambahayan natin. Yung mga tauhan mo, yung tauhan ko nag-aaway na. Dahil nga, hindi tayo magkasya dito sa lupain na to. Ang dami mong baka, ang dami kong kalabaw, ang dami kong kambing, ang dami kong kamelyo. Di ba? Kaya sabi niya, para hindi tayo magkaroon ng strife, idinadalangin ko na, Lot, humiwalay ka sa akin. Okay? So naintindihan naman, I believe, bilang believer, naintindihan niyo ni Lot. Okay? Kaya ginawa ni Lot, dahil pinauna siya pumili, pili ka agad si Lot. Talagang idinilat ni Lot ang kanyang mga mata. Di ba? Pabor sa akin to. Una akong pipili. Di ba? Di ba tayo? Mas gusto natin una tayo pipili. Mas gusto natin una tayo sa pila. Di ba? Gusto natin mas una tayo pipili. Gusto natin mauuna lagi tayo. Yun ang nature natin bilang tao eh. Di ba? Gusto natin nauuna tayo. Gusto natin mas mataas tayo among the others. Gusto natin mas sikat tayo. Gusto natin tayo yung center attraction among the others. Di ba ganon? So kapag binigay sa iyo pagkakataon na yan, talagang pipili ka. Una ka nang pumili, brother. Sabi niya, Lot, pumili ka na. Una ka nang pumili. So ang ginawa ni Lot ngayon, binuksan niya yung mga mata. Talagang nilinawan niya yung mata niya. Di ba? Naghanap talaga siya ng the best na lugar na pipiliin niya. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan. Yung nakita niya. Yung plain ng Jordan. Bakit? Bakit niya pinili kaya yon? That it was well watered everywhere. May nawasa. Di ba? Mahirap tumira sa isang lugar na kahit malang poso o balon. Di ba? Mahirap. Di ba? Kaya kawawa yung mga ibang part sa Africa. Hirap sila sa tubig doon.
Eh hangga't maaari, hindi na sila maliligo sa isang buong taon eh, para lang meron silang pang-inom eh. Diba? Kaya nung makita niya yung flame of Jordan, sabi niya, it was well watered everywhere. Before the Lord, bago ito ay sirain ng Diyos, yung Sodoma at Gomorrah. Even as the garden of Eden, garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. So then verse 11, Lot choose him, pinili niya, sabi niya Abraham, lahat yan, all the plain of Jordan, akin. So ang ginawa ni Lot, talagang Lot, Jordan east. Talagang pinuntahan na kagad. Excited na si Lot eh. No? Lalagyan natin ng konting kwento. Kasi napili niya, mapakainam na lugar. Di ba? Plain of Jordan, na kung saan ay well-watered everywhere. Pag alam natin may tubig, blessing. Di ba? Kasi may mga tutubo talaga dyan. Hindi katulad sa disyerto, cactus lang. Di ba? Makikita mo doon. Okay? Kaya, nagbiyahe ka agad sila, Lot. Nagpaalam ka agad siya, naghiwalay sila. Kaya sabi niya, and they separated themselves the one from the other. So, tingnan natin. Napakaganda ba ng paghihiwalay nila? Of course. Dahil naghiwalay sila, amen, na merong kagalakan at mabuting puso. Tama? Naghiwalay sila bilang mananampalataya. Di ba? At I believe excited si Lot. Kasi hindi na ako magkakaroon ng problema dito sa mga tauhan ko tsaka sa mga tauhan ni Abraham. Di ba kapag yung mga anak natin nag-aaway-away, mahirap din bilang ama, ayaw natin na nag-aaway-away sila. Di ba? Kaya kung hindi talaga magkakasundo kayo, magsasama o magkakaunawaan, maghiwalay na lang kayo magkapatid. Di ba? Pinipermit ng Diyos yun, yung paghihiwalay. Amen. Para sa ikakabuti ng bawat isa. Amen. Kaya, nagbiyahe ka agad si Lot eh. Lot, journey east, and they separated themselves the one from the other. So, isang maganda at isang mabuting paghihiwalay. Dahil sa ikakabuti ng bawat isa. Ikakabuti ito, nakita ng Diyos. Ito ikakabuti ni Abraham. Di ba? Kasi may foreknowledge ang Diyos, tayo hindi. Kaya ayaw natin ng paghihiwalay eh. Di ba? Sino dito gusto maghiwalay? Ayaw natin. Pero ang Diyos nakita niya kung ano ang ikakabuti mo. Di ba? Ako, ayoko dito sa Antipolo. Gusto ko doon sa Taguig kasi doon, may negosyo ko doon. Well-watered. Diyan mo sa madaling araw. Gigising ako alas 4, babiyahin na ako hanggang alas 7. May 500 na ako kasi maghahabal ako eh. Di ba? Tapos magbubukas na ako tindahan. Then, pwede rin ako mag-angkas kasi may online din ako, may online apps ako. Well-watered ako doon. Pero, hindi yun ang nakitang ng Diyos para kay Abraham. Hindi talaga sila pwede magsama ni Lot. Okay? Kaya si Abraham naman ay nag-dwell siya doon saan? Abraham dwell in the land of Canaan. And Lot dwell in the cities of the BGC, Taguig. Diba kahapon, gabi nandun kami, BGC Taguig. Kasi sinundo namin si Nika, ay talagang, akala mo na sa New York eh. Diba? Yung mga Christmas, kasi papasko na, di ba? Mag-December na, next week, yung kanilang mga Christmas decoration, kaya dinadayo yun. Kaya yung High Street, punong-puno. Hindi na nakarating doon si Brother Joel sa High Street tsaka si Brother Rolly. Kasi nga, punong-puno eh. Tumawag si Sister Anika, wag na kayo dito. Punta na lang kami dyan. Punong-puno dito sa Sodoma at Gomorrah. Diba? So doon pumunta mga kapatid, si Lot, nagdwell siya in the cities of the plain and pitched his tent toward Sodom. Okay. But the men of Sodom were wicked
and sinners before the Lord exceedingly. Yun ang hindi na-consider. Yun ang hindi nakita. Hindi kasi futuristic si Hindi futuristic si Lot eh. Basta binuka niya lang yung mata niya, nakita niya, napakagandang lugar. Diba? Pero hindi niya nakita na yung lugar na yon, kapatid, yung Sodom, yung men of Sodom were wicked. Adulterous cities. Sinners before the Lord exceedingly. Amen. Kaya kung tunay kang mananampalataya talaga, titira ka dyan. Di ba ayaw mo? Kasi kung may family ka, may anak ka, sigurado, baka ma mahawa ng espiritu doon. Maging worldly. Hindi yun nakita ni Lot. Amen. Na yung anak niya ay nakurap ang spirit. Yung mga anak niya. Si Abraham naman, and the Lord said that to Abraham, after that Lot was separated from him, ito na ngayon. Wala na si Lot. Pumunta na doon. Nag-travel na kagad, nag-rides na kagad. Para nagmamadali pa siguro si Lot eh. Umalis na eh. Nung wala na si Lot, kinausap ngayon ng Diyos si Abraham. And the Lord said that to Abraham, Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. Biro mo yun? Apat na sulok. Northward, tumingin siya. Southward, eastward, westward. Bakit kaya tumingin siya doon? Sa verse 15, for all the land which thou seest, di ba? Lahat ng lupain na nakita mo, saan? Sa northward, sa southward, sa eastward, sa westward. Tanaw ay sa'yo. Yung pinili ni Lot, ano? Plain of Jordan lang. Isang sulok lang yun. Di ba? Pero, yung kay Abraham, ay ano? For all the land that thou seest, to thee will I give it. Nung wala na si Lot. Eh, nung nandun pa si Lot, wala pa. Di ba? Pero nung na-separate na si Lot, sabi niya, for all the land which thou seest, to thee I will give it. Ibibigay ko sa iyo. At to thy seed forever. At sa iyong binhi, magpakailanman. And I will make thy seed. At gagawin ko ang binhi na yan ay gaya ng alabok o alikabok. Ano man tama? Alabok o alikabok? Alabok ng lupa. So that if a man can number the dust of the earth, yan. Kung kaya daw bilangin ng tao, yung alabok ng lupa, then they shall seed also be numbered. Mabibilang mo ngayon kung gaano karami yung binhi na yon. Yung seed of Abraham. Of course, yan ay isang phrases na hindi mo talaga mabibilang. Sino ito makakapagbilang? Diba? Paano bibilangin yung pupunta ka sa isang malawak na plain? Paano mabibilang yung ano niyan? Yung alabok na yan? So, ibig sabihin, hindi mo siya mabibilang. Diba? Pwede mo na siyang sukatin yung lupa. Pero yung alabok niyan, kung ilang piraso yan, tingin ko imposible. Diba? Pero, kung mabibilang mo, talaga, kung mabibilang mo yung alabok dyan, doon sa northward, southward, eastward, westward, kung mabibilang mo yung alabok dyan, ganyan karami yung binhi ni Abraham. Kita niyo yung promise? Si Lot, unang pumili, talaga pinili niya yung the best. Pero yun lang talaga. Kay Lot, mga kapatid, nung wala na si Lot, kay Abraham, nung wala na si Lot, doon nagsalita ang Panginoon sa kanya. Diba? Nung nahiwalay na si Lot. At grabe yung pangako sa kanya. At hindi lang sa kanya, pati sa kanyang binhi. Kaya sabi niya, arise, bumangon ka, maglakad ka,
walk through the land in the length of it. Ano yung length? Tagalog. Yung haba. In the breadth of it. Yung breadth ay ano? Lapad. Okay. For I will give it unto thee. Ano ginawa ni Abraham? Naging masunurin si Abraham. Hindi siya nanatili doon sa lugar na yun, ng lugar na kung saan nagsama sila ni Lot. And then Abraham, binaklas niya ngayon yung mga tent niya. And then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre. Doon naman siya pumunta sa Mamre. Nasaan yung Mamre? Which is in Hebron. At nagtayo din siya doon ng altar unto the Lord. Kaya hindi pwedeng walang pag-aalay, walang fellowship sa Panginoon. Kahit saan ka pumunta, kailangan mo magtayo ka talaga ng altar unto the Lord. Amen? Yan yung old map. Makita natin, diyan nagtayo ng tent si Lot. Malapit yan sa Sodom, kasi nandyan din yung plain of Jordan. Amen? Si Abraham naman ay doon sa Mamre, sa Hebron. Okay? Si Lot, pinili niya yung fertile lands along the well-watered Jordan near the city of Sodom dahil it's good for pasturage. So lamang. Ang ganda nung napili niya, ni Lot. Napakainam ito sa pasturage. 'Di ba? Hindi na problema yung mga pastol niya. Tama? Hindi na mahihirapan mag-igib. Kasi well-watered yung tinatawag na plain of Jordan. Okay? At sa Mamre naman, barren land. Okay? Si Abraham naman ay nagsettles near Hebron after hearing from the Lord once more that he and his accountable descendants will one day possess all the land he can see. Yan yung pinanghawakan ni Abraham. Amen. They separated themselves, the one from the others. Okay? That is Abraham and Lot, they separated good friends. Nag-separate sila ng parang bilang mabuting magkaibigan. By consent. Nagpaalamanan talaga sila. Nagpapaalam ako sa'yo. I give you a consent. I give my consent. O sige, umayo ka, Buddy Junel. Diba? Ang pagpapala ay sumaiyo sa Panginoon. Ganon din. Binigay ni Abraham ang blessing. At tinanggap din ni Lot ang blessing ng kanyang tiyuhin. Diba? Kaya nga, they separated themselves, the one from the other. Abraham and Lot, they parted, good friends by consent. And the one went with his family, flocks and herds, to one place and settled there. And the other, in another place, diba? Doon sa Mamre, si Abraham. Para and so, pardon, animosities. Para walang pag-aawayan, walang away. And contentions were prevented. So dahil sa separation na yon, na-prevent yung pag-aawayan at kaguluhan. Tama. Animosities. Diba? Pag-aawayan, away, at kaguluhan o pagtatalo. Between sa mga pastol ni Abraham at sa pastol ni Lot. So, yun yung makita natin na itinalaga ng Diyos. Yung paghihiwalay ni Abraham kay Lot. At isa doon ay para hindi magkaroon talaga ng away mismo na sila Lot tsaka si Abraham. Di ba? Yan. Kaya si Abraham, yung Abraham's pastures doon sa Hebron. Si Lot's pasture naman dito naman sa Sodom sa baba. Okay? So ano ba ang makuha natin na moral lesson o spiritual lesson dito sa Abraham separates from Lot, Genesis chapter 13.
Ano kaya makukuha natin lesson dyan? Okay, the separation of Abraham from Lot ay makita natin na meron niyang spiritual principle na ang servants of God who walk by faith and not sight ay ano, may avoid niya yung strife, yung pagtatalo-talo, pag-aaway, kaguluhan, at yung ibang temptation. Kasi pwede ka matempt doon eh. Kung doon din pupunta si Abraham, baka matempt siya doon. Di ba? So, kailangan talaga na ang Abraham type believer, meron talagang separation from all unbelief. Amen? Hindi mo pwede sabihin, malakas ako. Strong ako. Amen? Must not only separate themselves from unbelievers, hindi lang. Bakit itinulot ng Panginoon yon, itinilaga ng Diyos na maghiwalay si Abraham at si Lot, hindi lang para ma-separate ang sarili niya sa mga hindi mananampalataya, kasi doon sa ano yun, nandun yung mga ano ka-Ananites, saka ano yun, parasites, ano ba yun? Oh, yun, di ba? Mga type ng unbeliever. So, na-separate din siya doon sa mga Canaanites. Okay? Pero hindi lang naman yun ang purpose ng separation. Must not only separate themselves from believers, kundi ano? But also, yan ang pinakamabigat. Believers din. Yung paghihiwalay na yun, hindi lang para ma-separate siya doon sa mga unbeliever, kundi pareho mo din believers. How imagine is that? Yung separation na yan na nilaan ng Diyos. Kasi nga si Lot din, ano, type din ng believer. Diba? Ngayon, bakit? Kailangan na mahiwalay ang believer sa kapwa-believer niya. Pag meron ng apostasy. Kapag ang isang believer who are in apostasy, kailangan mong himuwalay doon. Ano bang ibig sabihin ng apostasy? Pagtataliwakas. So yan ang dapat na mas aware tayo, hindi lang unbelievers, na dapat tayo do not equally yoke together with the unbelievers, kundi doon sa mga believers din na ano, who are in apostasy. Sa Matthew 24 verse 10, and then shall many offended, and shall betray one and another, and shall hate one another. Many false prophets shall rise. False teachers shall rise. Believer din yan eh. Di ba? And shall deceive many. Yan yung apostasy. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Yan yung great apostasy na mangyayari talaga. Amen. Merong mga nagpapanggap na mga tagapagturo, tunay na tagapagturo. At teacher din kami. Di ba? Preacher din kami. Prophets din kami. Amen. Yan yung iiwasan ng believers sa kapwa niya believers kapag yung believers na yon ay nasa apostasy. Ibig sabihin, nagtuturo ng maring aral. Okay? False teachers, false prophets. Okay? So, yan ang purpose bakit kailangang mahiwalay si Abraham tsaka si Lot. Okay? Kasi iba talaga yung nature ni Lot. Kahit sabihin mong mukhang parehong believer lang naman eh. Isa na naman ang pinaniwala na eh. Sino? Si Jehovah God, si Elohim. Pareho silang ano eh. Di ba? Pareho yung faith nila eh. Now, nais kong basahin itong sa message. Sabi dito ni Brother Branham, and the little church, ganun din tayo, little church din tayo. Amen? I admonish you in the name of the Lord Jesus Christ to grow in the grace of God. Doon dapat tayo lumago. Sa grace of God. Okay? Hold yourself steady
Ibig sabihin, kahit ano yung problema, kahit ano yung pagsubok, kahit anong trials, o trouble, o naguguluhan ka, parang nahihirapan kang intindihin, hindi mo maarok yung mga mensahe, yung mga turo, parang hindi mo maintindihan, parang sa tingin mo, parang nagko-contradict yata sa mensahe yan. Yung mga naririnig mo, parang hindi naman yata yan ang sinabi ni Buddy Branham. Kaya mag-iingat talaga tayo eh. Di ba? Hold yourself steady and look towards Calvary all the time. Taking all the roots of bitterness out of your heart and soul. Alisin mo muna yung bitterness. Pag hindi mo natin magawa yan, di ba? Pag may bitterness tayo sa ating puso at kaluluwa, doon na magsisimula, mga kapatid, yung tinatawag na apostasy. Si Satanas. So, ano kailangan? Kailangan nating maging steady tayo at tumingin tayo dun sa Calvary all the time. Kasi yun yung tinatawag na grace ng Diyos. Amen? If you ever feel to do something, naramdaman mo na gusto ko. Sabihin ni Brother Joel, oh, parang nararamdaman ko, parang tinatawag yata akong magpastora o mag-share dito sa lugar namin. Baka ma, baka meron akong gift. Itong nais kong gawin eh. Gusto kong sharean talaga eh. Gusto kong mag-share. If you ever feel to do something, or a revelation, Brother Joel, karoon ka ng revelation. At ito yung madalas na maririnig natin eh. Hindi nakita to ni Pastor. Hindi to nakita ni Pastor. Di ba? Mali yung unawa ni Pastor dun sa portion na yun eh. Di ba? Or sinasabi din natin na ito lahat turo ng pastor eh. Hindi ito nakita ng mga pastor. Pero kailangan natin i-consider yung sarili din natin muna, no? Suriin din natin. Pwede namang totoo na hindi nakita ng pastor yan. Baka ikaw na nakakita. Tama yung nakita mo. Yung mga pastor, mali yung mga nakita nila. Baka ikaw yung pinaghayagan. Pwede rin naman yun na ikaw ang pinaghayagan kahit hindi ka pastor eh. Pwede naman yun. Di ba? So, anong revelation yun? Magkakaroon ng kaguluhan sa church. Kasi biro mo, hindi hinayag sa pastor, sa iyo hinayag. 'Di ba? Kaya lagi kong inaano si Brother Aris noon na dahil ko biro mo yung pinagpipray niyo yung pastor niyo na ma-born again sa message. Ibig sabihin yung pastor niyo diyan eh. Hindi pa born again sa message, kayo message born again na. Parang baliktad yata. Dapat kayo ipagpipray ng pastor na kayo ay lumago sa pananampalataya. Hindi yung pastor ay ipagpipray nyo na lumago sa pananampalataya. Out of order yan. Ano yan? Anong klaseng Diyos yan? Naglalagay siya ng kaguluhan? Naglagay siya ng pastor pero hindi niya naiintindihan ng message. Kaya ngayon, ipagpipray ko si pastor na sana maintindihan ng message. If you ever feel to do something or a revelation or something comes to you strangely, something warningly or something, sabi niya, be careful. Ibig sabihin, magdahan-dahan muna, pag-isipan muna, mag-ingat muna. Di ba? Kung meron dumating sa iyo na isang bagay na gusto mong gawin, wag mo munang gawin na magbo-volunteer ka na. Yan, gusto mong mag-share. Wag mong gawin ito na mag-share ka na lang bigla. Di ba? Dahil ito'y makagalakan ng puso mo, pero merong order. Di ba? Kung gusto mo mag-preach, merong order. Pastor, gusto ko mag-preach eh. Pag-pray natin, hintayin natin, titingnan natin. At kung ganyan ang taga-agalakan mo, yan talaga ibinigay sa Diyos sa'yo, sige, mag-preach ka sa labas. Pero hindi sa loob ng church. Kasi may order dyan eh. Tama? Ang pastor, nakikita niya kung anong merong gifts ka.
At kahit may gifts ka, titingnan mo ng pastor kung born again ka na. Kung lumago ka na sa faith. It doesn't matter kahit magaling ka magsalita, magaling ka mag-share, magimay, titingnan mo ng pastor kung lumago ka sa faith. Diba? Kaya nga, kapatid natin, si Brother Aris, I observed him. At never ko talaga siyang pinag-preach dito kahit na siya ay preacher doon sa pangalawang church na pinanggalingan niya. Ino-observe ko siya. Sa kanyang sariling desire, he feels something na gusto niya mag-share. Di ba, Brother Rolly? Kaya sabi ko, sige, kung gusto mo mag-share, gawin mo yan sa sarili mo. Hindi kita pipigilan, yan ang kailayaan mo. Hindi kita kukulungin. At kung yan nararamdaman mo, sige, punta ka dyan, mag-share ka dyan, mag-preach ka dyan. In-invite siya ng isang pastor. Preach ka dyan. Pero ito lang aking sasabihin sa iyo, may church order tayo, hindi kita pinadala as a worker. Hindi ka preacher dito, officially pa. Diba? Pero dahil in-invite ka at kagalakan ng pastor, na-invite ka dahil may nakita sa sayo na mensahe. I think, hindi ka naman i-invite niya kung wala siyang nakita sa iyo na something na makakatulong sa church niya. So may nakita siyang mensahe sa iyo o may nakita siyang knowledge. So in-invite si Brother Aris. So sabi ko, sige, punta ka. Pero ilabas mo ako. Huwag mo sasabihin na pinadala kita. Di ba? Basta ikaw ay mag-evangelize din ng mensahe. Kaya sabi niya, padala mo nga sa akin yung PowerPoint na ganito, isi-share ko. O sige, i-share mo ang mensahe. Diba? Pero please, huwag mo munang sabihin na ako nagpadala sa iyo. No, not officially mission yan ng TMT. Pero dahil nga, yan ang kagalakan mo, then, I give his desire. So, nag-preach siya doon. Agad na i-preach niya talaga yung mensahe. Dahil kung ano yung mensahe dito, kinuha niya yung PowerPoint, ay share niya yun. At sabi niya, nagalak yung church na yun. Diba? Sa mensahe na i-share niya, at nagalak din siya. Diba? Dahil nga, nakinig ang buong church sa kanya. Biro mo, hindi ka official preacher pa eh. Pero nakapag-preach ka sa isang church. Diba? Isang kagalakan sa puso yun ng isang mangangaral. Na-invite ka, tapos nakapag-preach ka. And then, in the favor of God, nagkaroon ng love gift pa. Diba? Lalong tuwa-tuwa ngayon. May love gift. Hindi niya na-expect na mag-love gift pa. Ang sa kanya lang, mag-preach lang, mag-share lang ng mensahe dito sa TNT. Na-love gift pa ba siya? Kaya sabi ko, tuloy mo lang yung kagalakan ng puso mo. Pero dito sa church ay, you're not officially. Naintindihan yun ni Brother Aris. Nakakaintindihan kami doon. Hindi lang bilang magkapatid, kundi bilang as a pastor and member. Diba? So, pinapayagan ko yan. Pupunta sa ministerial meeting. Sabi ko, sayang lang oras. Sabi niya, mapapagod ka, may sakit ka. Hindi, ano naman, ganyan-ganyan. Eh, gusto talaga. O sige, basta mag-iingat ka. Malayo yan, Cavite. O sige, ganito na lang. Buddy Rolly, samahan mo. Dala kayong kotse. O ito. Official to kasi magbibigay ako ng panggas eh. O ito, 1,000 ha. O, official to, Buddy Rolly. Kung sumobra sa gas sa toll gate, pang merienda nyo na. So officially, yan ay mission under ng TMT. So binigyan ko na ng official. So pumunta sila doon kasama si Buddy Rolly. Umattend sila doon. Amen? At sumunod ulit, meron na naman siyang meeting na pupuntahan. Babalik siya uli doon. Sabi ko, ay, sige, bigyan ka ng panggas ulit. Diba? Kung gusto mo. Pero sabi ko, malayo yun, baka mainit na naman yan eh. Hindi daw dahil dahan-dahan na naman daw. Sige, taka. Kagalakan niya yun eh. Ganun ako, hindi ako yung nangungulong, hindi ako yung ano. Pero maganda, nasa order. Okay? Kaya hindi ko man siya napag-preach dito. Amen. But I observe him. Na hindi man siya talaga masabi natin na talagang napakagaling na preacher. I think preacher din siya. Preacher siya.
Dahil na ipipreach niya ang mensahe dito. Kung nakakapag-preach nga siya doon sa dating church na pinanggaling niya doon sa Makati, how much more dito? Mas inspired nga siya eh. Biro niyo sa ministerial meeting, nakikipagdebate siya doon sa mga pastor. Di ba? Kahit na walang kumampi sa kanya doon, talaga inilalaban niya yung mensahe dito. Di ba? Isinare niya doon yung Malakay 4. Doon sa meeting doon sa, sinare niya yung Malakay 4 eh. Hiningi niya. Pastor Joe. Di ba tatawagin ng pastor niya pag hihingi na hihingi na mensahe, Pastor Joe. Oh, bakit? Ate sana ako doon eh. Ikaw bahala ka kung gusto mong umatin, pero ako ayoko umatin eh. Baka gusto kong i-share doon yung Malakay 4 eh. Pahingi naman ako ng PowerPoint. O sige. So pag-aaralan niya yan, na-share niya yun. Kaya nagulat sila doon. Yung breaking ng Malakay 4. Na-share niya din doon na ah, yung in every ages may foolish virgin. Nagulat yung mga pastor. Ha? Pwede pa makahingi ng quote? O, pinagbibigyan ng quote. Ngayon na lang nabasa na bawat ages pala may mga foolish virgin. Matagal ng pastor, nanghingi sa kanya ng quote. Di ba? Kaya nga, makita natin, hindi man siya nakapag binigyan ko ng pagkakataon na mag-preach dito dahil I observe, tinitingnan ko muna. Pero I believe sa maikling panahon, ginamit siya ng Panginoon na ma-share ito sa mga certain people ang mensahe dito sa TMT. So supernaturally, naniniwala ako na i-share niya ang mensahe dito. Talagang nilalaban niya. Kaya ang dami niya rin nakaaway na pastor eh. Bakbakan sa Facebook eh. Di ba? Dahil inilalaban niya ang mensahe ito. Kahit na hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataon na mag-share man lang sa atin dito. Di ba? Kaya naniniwala ako kung gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid, ay ilalagay niyo daw sa tama na hindi mo lalabagin ang church order. Kaya hindi niya nilabag ang church order. Hindi siya tumatayo dito. Hindi siya nagpipilit na pag-preachin mo naman ako dyan. Ito tanaw ko, hindi na ginagawa. Di ba? Hindi rin siya nakikipag-debate sa akin na o nagdududa na kung tama o mali bang sinishare nito. Lahat ng sinishare ko, mga kapatid, lahat yung pinaniniwalaan niya at after niyang pagpaniwalaan, pinag-aaralan niya kung paano niya isi-share naman ito ng tama. Kasi sabi ko, mahirap niyo yung share na share. Mamaya hindi mo ma-share ng tama. Ayan, mas problema mo yan. Katulad nung isa, i-share ngayon. In-invite lang siya doon para mag-estimate ng gagawin. Ang ginawa, nag-share doon ng tinatawag na marriage and divorce. Nagulat ngayon doon. Di ba? I-share niya original, sinagulat ngayon. Binakbakan siya ngayon. Di ba? Kaya pagdating ng Wednesday, binakbakan siya sa pulpito. Sabi ko, hindi kita may pagtatanggol. Kasi above order ang ginawa mo eh. Sineran mo, pastor pa. Di ba? Hindi ka naman para mag-share doon, para lang gumawa doon ng carpentry. Sineran ngayon. Di binakbakan siya lahat doon. Binakbakan siya doon ng mga brother. Binakbakan siya. Sabi ko, hindi kita may pagtatanggol dyan kasi wala sa tama. Hindi nararapat yun na mag-share ka ng ganun na alam mo naman na hindi yun yung kanilang nakagisnan na turo. Mahirap kasing tumanggap ng bagong turo. Sa tingin yung bagong turo. Wala sa mensahe ito. Yung original sin. Hindi ganyan ang original sin. Diba? Kaya, sabi Mother Aris, uy, lagot ka. Sabi nung turo yan ng kuya mo. Kaya tumawag sa akin. Ito ba yung turo mo? Kasi tinuro niya dito nagpalagan dito yung pastor ko eh. At tinuro niya ba dyan? Oo. Sabi ko, nagmamadali. Diba? Kahit na tama yan, kapag hindi mo nilagay sa tama, diba? Kaya if you ever feel to do something, or a revelation or something comes to you, kanta ng revelation na to, isi-share ko, na-excite. Inunahan yung pastor mag-share doon sa isang pastor. Sabi ko, bahala ka, hindi na ka tayo magtatanggol kasi biro mo, naniniwala ba sa'yo yung pastor yun? Tapos kakaiba yung tinuturo mo tungkol sa
sa original sin. Ang alam ng pastor na original sin, yung unbelief. Di ba? Yun ang alam ng original sin Dahil yun talaga yung makot na mababasa mo. Simula 1947 hanggang 1962. Pero pagdating sa opening ng seals, original sin unbelief, yung mga isinilang under sa sex program. So, under ng sex program, ang original sin natin, unbelief. Whether you like it or not, doon pa lang sa sinapupunan, mga kapatid, you're born in iniquity. Di ba? Original sin ka na doon. Doon mo ilalagay yun, ipupwesto yun. Pero pagdating sa marriage and divorce, yan ang pinakamabigat na mensahe. Kailangan mo ng matinding pag-aaral para maunawaan mo. Ano ba yung person original din sa Garden of Eden? Di ba? Biro mo na i-preach niya na yan, yung revelation na yan ng marriage and divorce, 1965 na. Marami nag-aabang dyan. Sabi niya, maraming mga churches ang mawawasak sa turo na to. Di ba? Kaya kung sabihin mo, hindi, ito yung mga quote Oo nga, quote nga, tama yan Kaya kapag gusto mong something, ay teacher ako, siguraduhin mo na rightly divided. Na ipi-place mo ng tama. Diba? Yung quote na to, kailangan ilalagay mo sa tama. Tama yung quote mo. Pero mali yung pagkaka-place mo. Hindi mo na balanse. Yung quote na before the opening of the seals at yung quote na after the opening of the seals. Kailangan ma-reconcile mo yan. Hindi pwede sabihin, mali kasi ito yung before Hindi siya ganun palagi. Diba? May mga ganun, lalo yung first seal. I commit a horrible mistake. Pero hindi siya palagi pagkakataon dahil kasarado ang selyo, mali. Kailangan mong i-reconcile muna yan. Anong ibig sabihin? Talagang maglalaan ka ng pag-aaral dyan, babasahin mo lahat. Diba? Kung merong 1,000 quote yan, basahin mo yung 1,000 quote na yan para makita mo ng buo. Hindi yung ilang pirasong quote lang. Yan ang ginagawa ko ilang pirasong quote na major doctrine na Tama yung nakita ko, mali nakita ni pastor. Diba? Ganon din ako noon. Diba? If you ever feel to do something or a revelation or something comes to you strangely, something warningly, or something. Ang payo lang ng propeta, hindi na sinabing mali Mag-ingat lang. Be careful. Okay? Be careful. Dahil naranasan din ni Padre Banham yan Meron din nagko-question sa turo niya. Nagko-question. Kaso si Padre Banham, hindi na maganda niya pumapatol. Hayaan niya lang din muna. So nagbibigay lang siya ng advice. Be careful. Kung sa tingin mo, mas tama yung nakita mo, may revelation ka, mas malalim revelation mo, mag-ingat ka rin dyan sa sinasabi mong revelation. Okay? Dahil si Satan is slay and slick as he can be. Sly. Kaya gagawin mo, put it with the Word of God. Kaya ang gagawin ni Brother Joel, nagbasa ng Genesis Binasa yung Genesis, nasa 2 Kings na. Word of God yun Pero sa tingin mo kaya, pag natapos mo mabasa, naunawaan mo lahat kaya yun? Na-position mo kaya lahat yun? Pagkatapos mo mabasa, sa tingin mo kaya? Nagbasa ako ng buong Bible. Malalim na ako. May revelation na ako. Bakit? Binasa ko from Genesis to Revelation, nagbasa ako Diba? Kaya sabi dito, and consult your pastor. So tayo muna, pastor, yung chapter na to, hindi ko naintindihan Yung Genesis chapter 22. Ano ba yung spiritual application nito? Diba? Consult mo kung sa tingin mo may revelation. Pastor, meron akong revelation Tama kaya to? Kasi si Satanas ay sly and slick. Di ba? Consult your pastor. Then sabi niya, if you find gifts and support, kung sa tingin mo, may gifts kasi ako. Gifts ako
Hindi lang naman si pastor ang may gifts. Hindi lang naman si brother ang may gifts. Hindi lang naman sila ang may gifts. May gifts din ako. And you find gifts and so forth creeping up in the church and the operation of these gifts. Di ba? Meron na spiritual gifts eh. Tama? Merong gifts of preaching. Gifts of teaching. Okay? And gifts and callings are without repentance. So, of course, mag-ooperate yan, magkikreeping yan sa church. Kaso anong kailangan? Kapag nag-operate yung mga gifts na yan, before you let in go, bago mo hayaan na mag-operate yung gifts mo, diba? Bago mo i-operate yung gifts mo, may gifts ako eh. Bago mo i-operate yan, naramdaman mo na it pressing on your heart. Nararamdaman ko, pastor, na kailangan ko talaga mag-share. Kailangan ko mag-preach. Nararamdaman ko. May gifts ako. Oo, may gifts ka. I know may gifts. Brother Aris eh. May gifts eh. Hindi mo nakapag-share dun sa simbahan. Ako nga, hindi pa ako na-invite dun. Hindi ako nakapag-share eh. Oh. Na-invite siya dun. Hindi siya pastor, nakapag-share. Na-bless ang pastor, binigyan ng love gift. May gifts, wala. May gifts. Nag-operate ang gifts, hindi. Nag-operate. Di ba? Pero pagdating sa church, hindi siya preacher dito. So, ibig sabihin, pagdating sa local church, outside sa local church, meron kasi dito tinatawag na tamang pag-operate ng gifts. Okay? Kaya yun ang isa sa ayos natin. Feel it pressing on your heart. The enemy is real slick. And that's just what tears the churches to pieces every time. Kaya ang church ngayon, mga kapatid, ay nagkakaroon ng problema. Kasi hindi na ilalagay ng tama yung pag-ooperate ng mga gifts. Basta lahat gusto lahat teacher. Di ba? Gusto ko rin maging teacher. Gusto ko rin mag-preacher. Di ba? Kaya nagtaka ako eh. Lahat ng lumabas doon sa Taguig. Pagpasok doon sa Makati, lahat preacher. Lahat teacher eh. Lahat nag-operate. Lahat pala teacher pala to. Lumipat na lang ng simbahan, lahat preacher eh. Diba, sinasabi ko kay Brother Aris yan. Lumabas na kayo. Lahat preacher. Lahat pinagpipreach ng pastor. Hindi muna, tinignan muna yung gifts. Kung talagang may true gifts. Sabi niya, in that just what tears the churches to pieces every time. Yan ang problema. Kaya nagkaroon ng problema yung simbahan na yun. Diba? Ano nangyari? Is a true gift operated wrong? Biro mo, totoong gift, pero mali ang pag-ooperate. Yan yung be careful. Pag dito sa isang church, kahit lahat tayo may gifts, iingatan natin ito na operated wrong. Kasi magiging kaguluhan. Ang Diyos ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. Ikaw, mag-ooperate ka. Ako, mag-ooperate ka. Bala, kanya-kanyang operate tayo. Kanya-kanyang preach, kanya-kanyang teaching, kanya-kanyang turo tayo. Basta ako, pag sinabing ganitong subject, ito ang tama. O ito din ako, ganitong paliwanag. Kanya-kanyang paliwanag sa isang subject, sa isang teaching. Kung preacher ka, teacher din ako. Kung teacher ako, pastor ka. The enemy is really slick and that just what tears the churches to pieces every. Kaya nahati-hati ngayon. Nahati-hati ang mga simbahan. Kasi nga, true gift kasi gifts and calling are without repentance, kaso operated wrong. Yun ang nakikita ko na dapat natin na maiwasan. Ang Diyos ay nagbigay ng variety of gifts. At alam ko kung sino yung may mga gifts. Iba ni Aris, may gifts nga yun eh. Nakita ko. Pero hindi pa siya pwedeng i-operate sa loob ng church. Diba? Pero nag-operate sa labas ng church. So wala siyang sasagasaan na church order. Tama? Kaya walang mali. Pero kung i-operate mo kagad yan sa loob ng church, it is wrong. Kaya you might have a true gift, but if you operated wrong, yan ay iniquity na. Mali. Okay?
something God is trying to do and operated wrong, it just simply not only hurt you, pag na-operate mo yung gift mo ng mali, hindi lang naman ikaw ang tatamaan eh. But it tear the whole church up. Paano mangyayari? Magkakaroon ng kaguluhan. May bubulong sa akin. Di ba? May bubulong na naman sa akin. Diba? So ano mangyayari sa akin? Hindi ko malaman kung sino ang kakampihan ko ngayon eh. Wala akong pwedeng kampihan. Diba? So, hahayaan ko lang muna. Yung isa magre-reklamo sa akin. Brad, si brother ka, bakit ganyan? Hinahayaan mo, bakit? Yung isa naman ganun, dapat yung geto, dapat gawin natin eh. Dapat man lang, once a month, geto, dapat. Dapat, lahat, ang daming ano sa akin, ang daming suggestion. Pero hinayaan ko muna ng mahabang panahon. Diba? Kaya eto, sabi dito, kapag na-operate mo ng mali, yung real gift mo, hindi lang ikaw ang hurt, hindi maging ang buong church. Kaya consult it. Consult mo muna. Consult mo sa Word of God, consult mo sa Diyos. Huwag mo kalimutan konsultahin yung pastor mo. Dahil hindi pwede na mag-operate ka without the permission of your pastor. Di ba? Ikaw na ang mag-head. The pastor is the head of the church. Hindi headship, ha? Kaya, consult it. Take it through and through the Bible. Yeah, tingnan mo sa Bible. Tingnan mo ngayon kung paano nag-operate yung tinatawag na church under ni Pablo. Kaya nga, yung kung meron kang gifts of, tawag nito, gift of tongue. Di ba? Yan ay real gifts. Speaking of tongues. Pero i-operate mo yan ng tama. Kung nag-ooperate, ang ibig sabihin na i-operate ng tama, pag may nag-speaking tongues, dapat meron nag-i-interpret. Kasi kung walang mag-i-interpret, walang pakinabangan yan sa iglesia. Diba? Kasi pag sinabi nyo na ang speaking tongues ay sign ng isang tunay na born again, ituturo ko sa si Kibuloy. Nag-i-speaking tongues si Kibuloy. Ang galing mag-speaking tongues si Kibuloy. Diba? Na-stop niya nga yung lindol eh. Ang tanong ko, born again, hindi? Diba? Born again. Diba? Kaya kahit na real gift yan, kailangan ilagay natin sa tamang operation. I believe, lahat tayo binigyan ng Diyos ng gifts and calling. I-operate natin ang tama. Kung sa pag-awit, sa pag-preach, sa pag-share, i-operate ang tama pagdating sa loob ng church. Okay? Kukonsultahin muna natin ang head of that congregation. Pastor, nararamdaman ko may revelation ako eh. O sige ba? Maganda yan, para may sharing-sharing ba lang tayo. Sige, kapi-kapihin natin. Ano ba ang revelation mo? Si Pastor Alan nga eh. Pastor, pag-aralan natin. Meron ako nakikita eh. O di sige, ano mo. Ilatag mo, pakikinggan ko. Kaya makikinig lang ako niyan. Sabi niya, ano sa tingin mo? Sabi niya, hindi, padala mo yung quote para babasahin ko uli. So, babasahin ko uli yung mga quote padala niya. Pag-aaralan talaga namin. Amen? Kasi mature na kami dati eh. Pag hindi kami nagkaintindihan, hindi ko nagustuhan yung Sharia, magdidebate talaga kami. Debate. Tapos, pag nabwisit ako, ibablock ko si Pastor Alan. Magagalit si Pastor Alan, ibablock. Tatampo. Pag gano'n kami noon, kasi parami mga bata noon eh. Kaya, madalas nagagalit sa akin si Sister Claire eh. Nagdidebate na naman kayo, naubos na naman oras, nag-aaway na naman kayo Pastor Alan para kayo hindi mga pastor. Gano'n kami noon, para kami mga bata pagdating sa si maiinit sa doktrina eh. Di ba? Hindi rin ako patatalo. Hindi rin siya patatalo. Di ba? So, kailangan ma-operate natin ng tama yung gift. Kaya, consult it, take it through and through the Bible, then test it. Subukan mo ngayon. Sige, may revelation ka, Brad, subukan natin. I-word test natin yung revelation mo. Ganun naman kasimple. Para mapatunayan mo na tama yung revelation mo, na ikaw lang nakakita niyan. Di ba? Testing natin. I-word test natin ngayon.
I-critical question natin. I-logical question natin ka muna ngayon. Kung tatayo, pag tumayo yan, sige Brad, bakbak. Diba? I-preach mo yan. Para malaman natin kung yan ay sa Diyos o hindi. Test it and see if it's God or not. Pag walang naniwala, walang nag-agree sa'yo, mag-isip ka na. Kahit pusa, hindi mo na-convert eh. Diba? Pusa na nga lang yung siniran mo. Hindi na-convert, di ba? Yun yung laging patawan ng isang pastor eh. Evangelist daw siya. Kahit pusa, wala siya nadala dito sa church eh. Di ba? Ganon, kailangan, kung meron tayong revelation, meron tayong gift, at I believe naman, yan ay gift na ibinigay ng Diyos, kailangan i-operate natin ng tama. At i-test din natin para malaman natin kung talagang yan talaga ay revelation talaga o gift talaga na binigay ng Diyos. Just keep testing it and trying it. Kaya, kapag may revelation kayo mga kapatid, at tinetest ko yung revelation nyo, sinusubukan kong pabagsakin yan, hayaan nyo lang. Kasi pag hindi ko na pabagsak yan sa mga katanungan, sa pang-iipit, ibig sabihin tama yung revelation yun. Nangyari, gusto nyo mag-share ng revelation at nakita ko na something strange yung revelation mo. Questioning ko yan at tatry ko pabagsakin yan. Pag hindi ko na pabagsak yan, revelation yan. I stand corrected. Tama yung revelation mo, Brad. Pero pag nakita akong discrepancy yan, talaga lulusawin ko yan. Diba? Hindi tayo pwedeng maglagay ng discrepancy sa isang local church, kundi ang Diyos ay God of order. Yung teacher, yung preacher, may sariling turo. Iba sa turo sa pastor. Hindi yan tunay na church. God is not God of disorder, but God is God of order. Okay, kaya kailangan, kung gusto niyo magturo, kung may revelation kayo, dapat masaya kayo na tinetest yan. Diba? Just keep testing it and trying it. Susubukan talaga yan eh. Yung katotohanan nga, sinusubukan pabagsakin ng kamalian eh. Diba? See, para makita natin kung perfect right. Diba? Yung revelation mo na yan, yung sinishare mo na yan, hayaan mo yan matesting yan at masubukan. Para ano? Para makita natin right down the line and right with the word. Kasi kung hindi natin titestingin yung revelation mo, hindi mo malalaman na perfect pala yan sa word. Eh, paano kung perfect yan? Ayaw mo pa testing? Hindi. Revelation ko to eh. Eh, sabi ni Padre Banham, nakikita niya kasi congregation niya yan eh. Abraham Tabernacle. Alam niya, may mga believer din doon. Na question din siya. Okay? Maging yung pagpamamalakad niya, papatakbo bilang pastor, diba? Bilang prophet, ay bilang pastor na-experience si Padre Banham yan. Mas nauna yan na-experience yan. Lahat ng pakiramdam bilang pastor, lahat ng damdamin bilang pastor, na-experience si Padre Banham yan. Kaya sabi niya, patawarin niyo ako. Forgive me. Ganon din. If I try to take the place of a boss. Eh si Jojo kasi parang boss eh. Pag sinabi niya, yun na, pag dinesisyon niya eh. Diba? Forgive me if I try to take the place of a boss. Kasi head of the church yan eh. Kaya nga sabi ni Padre Banham, kung gugustuhin ni Neville na magpatayo, mapag-preach dito ng denomination, wala akong magagawa. Siya ay head of the church. Diba? Eh sabi niya, forgive me if I try to take the place of a boss. Pero sabi niya, I'm not boss. Hindi ako boss. Diba? Kaya nga sabi nila, boss pwede. I'm not a boss. But, sabi ni Padre Banham, I feel to you like Paul. Sabi ni Paul back there,
about sa kanyang congregation. Ano sabi ni Paul? Yun daw nararamdaman ni Brother Branham, katulad ni Pablo, na yung congregation ay ano, mga bituin sa kanyang korona. Yun ang korona kasi ng pastor. Di ba? Ang korona ng pastor ay ang kanyang congregation. Nandiyan ang congregation. Nasa ulo niya, sa taas. Yan ang korona niya. Kapag ang congregation ay sumusunod, fully obedient sa word, di ba? Yan ang korona ng pastor. Yan ang reward ng pastor. Kapag na-born again lahat, ang mga inaaralan na tinuturuan niya, yung dinadala niya sa Panginoon ay na-born again, lumago, mga kapatid. Korona ng pastor yan eh. Di ba? Pero pagka ilang taon mo nang sinesiran, ganun pa rin, mas lalong lumalala. Di ba? Ano sabi ni Pablo? May isang case. O sige, ibigay na lang ang katawan kay Satanas upang ang kaluluwa ay maligtas. Di ba? You must be born again, bro. Wala na akong ma-share sa iyo na maipayo. You must be born again. Hindi ka pa born again. Di ba? Kaya ang congregation, mga kapatid, bilang isang pastor, sila yung bituin sa kanyang crown. When I cross, kapag ako ay tumawid na over the land, doon sa side yonder, pag namatay na ang isang pastor, katulad ni Brother Branham, and meet you in the glorified condition, I want you stand there to shine like the stars. Ito yung aking congregation. Sila talaga yung nagniningning na parang bituin na aking korona. Ang congregation ko, sabi ni Pablo, sila yung aking bituin. Gaya ng bituin na nagniningning. Sila yung aking korona. Kapag nadala mo sila doon sa Panginoon in a glorified body. Di ba? Ganun na si Brother Branham. Nakita niya yung mga convert niya. Nasa Theophany. Hindi pa nga nakilala ni Brother Branham eh. Di ba? Yun na yung crown. Pinakita na kay Brother Branham, yung crown niya. Yung mga believer. Di ba? Kaya ang pastor, hindi naman siya boss. Pero parang boss siya. Di ba? Kailangan sumunod kasi yung kanyang mga tinuturuan, dinadala sa Panginoon. Di ba? Congregation. At sabi niya, I remember in my vision, naalala ko, I remember in my vision when I seen the presence of the Lord or His people in the glorious land yonder. Nagkaroon ng vision si Brother Branham eh. Yung His people in that glorious land yonder. I look around and told them. And they told me, diba? Nakausap niya. Sabi sa kanya, and they told me, He would judge me first by the gospel that I preach. Yun ang isang nakakatakot. Kapag hindi ka sigurado, mga kapatid, sa revelation na yan, at feeling mo mas tama yung unawa mo sa pastor mo, pwede naman kasi yun eh. Hindi ko naman sinasabing laging mali. Pero pwede yun. Kaso ilagay natin sa order. Diba? Pwede naman na mas nakita mo to, hindi nakita ng pastor. Pwede naman yun eh. Diba? Nagpapasakop nga ako dun eh. Tama yung nakita mo. Diba? Meron nga akong hindi nabasa. Nabasa nyo eh. At nung sinare nyo sa akin, ganda yan ah. I-sinare ko rin. Diba? Katulad yung tinatawag na yung sinare sa akin ni Brother Junel. Yung isang tunay na cheerful giver. Doon ko mas higit na naunawaan yung tunay talaga na cheerful giver. Eh. Nabasa niyo yan, pinost ko yun eh. Ang nag-share sa akin noon, si Brother Junel. Sabi ko, maganda yung nabasa mo, brada. Basahin ko nga yan. Di ba? So, kung hindi sinare sa akin ni Brother Junel, hindi ko pa nabasa ngayon, hindi ko pa naiintindihan. Sinare ko ngayon. Di ba? Yung cheerful giver, yung isang matandang labandera, di ba? Ay, nais niya na mag-love gift doon sa isang
circuit rider na taon-taon bumibisita yun sa mga Circuit preacher. bayan-bayan, circuit preacher, nagsishare ng gospel. Sabi niya, malapit na yan eh. Darating dito yan, pupunta dito yan, magpipreach na naman yan. Gusto ko pagka dating niya dito, pag nag-preach siya dito, magla-love gift ako ng $20. Sabi niya. Talagang, $5. $5 pala. $5. Magla-love gift ako. $5, $20. $5. Sabi niya. $5 yung kaya sister natin. $5. Sabi niya. Yung $5, napakalaking pera yun. Ang pera lang nung matanda na yon ay nickel lang. Dime lang. Barya-barya lang talaga. Kusing lang ang pera niya. Yun lang ang kinikita niya sa paglalaba. Kaya yung desire ng heart niya na makapagbigay siya ng $5, imposible yun para sa kakayanan niya. Di ba? Pero yung heart niya, nais kong magbigay sa lingkod ng Panginoon na yan. Kahit na taon-taon. Pero mo hindi niya pastor yun Hindi niya pastor yun. Kasi pag pastor mo, magta-tithes ka eh. Di ba? Pero hindi niya pastor yun. At ang ibibigay niya, hindi tithes. Kasi kung tithes ang ibibigay niya, hindi tithes ibibigay niya, ano kinikita niya? Dime lang, barya lang kinikita niya, kusing lang eh. So kusing lang may ibibigay niya. Pero hindi yun ang puso niya. Magbibigay ako ng $20, pero imposible makapagbigay siya. Hindi siya nagkakaroon ng ganong income ng $5. Kaya ginawa niya, one time, pumunta siya dun sa tindahan, bumili siya ng bar soap para maglaba. Diba? Nung naglalaba na siya, kuskus siya ng kuskus, parang naramdaman niya na parang may tumutulog yata. Pagtingin doon sa bar soap, merong $5. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, sinagot ng Panginoon yung aking dalangin. Meron na siyang ibibigay na $5 doon sa isang circuit preacher rider. Hindi niya binawasan yon. Wala siyang naging income doon kasi lahat ng $5 na yon ibinigay niya. Masigit pa yun sa tithes. Yun ang cheerful giver. Kaya yung tither, hindi pa cheerful giver yan eh. Faithful giver. Yung cheerful giver. Diba? Kahit wala na siya, basta meron siyang maibigay, ibibigay niya. Mas matindi pala yung, nakita ko, mas matindi pala yung cheerful giver Kasi buo ibibigay niya eh. Hindi siya magbibigay ng porsyento. So meron na ba dito cheerful giver? Na ibibigay niya 100%? Walang maiiwan sa kanya? Meron sa atin? Wala. Kahit siguro ako. Wala pa. Hindi pa ako nakagawa ng gano'n na ibibigay niya eh. Diba? Yun ang cheerful giver. Maaari nakapagbigay tayo pag marami tayong blessing, nakakapagbigay. Pero pagka maliit lang kasi yung sweldo, hindi kasya sa mga babayarin eh. Hindi muna ako makakapagbigay. Maghuhulog muna ako. Lord, maghuhulog muna ako. Mauunawaan naman ako ni Lord. Maghuhulog muna ako sa mga babayaran ko. Pero sabi ng propeta, pay God's first. Pero dahil na iniisip natin na tayo ay under grace, di ba? Sasabihin natin na mauunawaan ako ng Panginoon. Kaya nakita ko mga kapatid doon sa sinira sa akin ni Brother Junel, nakita ko yung faith, yung cheerful giver sa tither. Iba pa ang tither, iba pa yung cheerful giver. Maaaring hindi sila nakakapag-tithes. Di ba? Yung cheerful giver. Pero nagpipray sila na makapagbigay ng 100% sa Diyos. Na kahit na alam nila na wala silang kakayanan, ibibigay talaga nila pag nagkaroon sila. Kaya supernaturally, dininig ng Diyos. Sabi, dininig ng Diyos. Paano nangyari yun? Nagkaroon ng $5 doon sa sabon. Sabi niya, katulad din yan ng bumuhay kay Lazaro. Katulad din yan ng bumuhay doon sa Mother of Osom. Ang Diyos ang naglagay doon sa sabon. Dahil dininig niya yung dalangin ng matanda na gusto niya magbigay sa lingkod ng Panginoon. Hindi niya pa pastor. Di ba?
Yun daw ang tunay na cheerful giver. Hindi napipilitan, hindi talagang, ang tunay na cheerful giver, hindi applicable yun ang hindi napipilitan. Talagang out of the abundance of the heart. Kaya makita yun sa Bible, yung, yung pulubi, nagbigay sa Panginoon, nakita ni Lord yun eh. Nagbigay ng kusing. Hindi pinigilan ni Lord Jesus Christ yun. Ay, sister, Brad, huwag ka nang magbigay. Kaya mo, pulubi ka na nga eh. Wala ka namang kakayahanan. Tapos magbibigay ka pa. Huwag ka na magbigay. Yung ibinigay nung pulubi, yun na yun talaga yung income niya. Kung meron sa kamay niya, yun talaga yung kinita niya. Hindi tithes yun. Mas mabigat pa sa tithes yung binigay nung pulubi. Kaya hindi pwedeng sabihin na walang kakayanan. Hindi. Ang Diyos may kakayanan kung meron tayong pusong mapagbigay. Hindi pwedeng walang kakayanan. Kaya I don't believe in zero. Sino dito na zero na? Kundi dilat ang mata nyo. I don't believe in zero. Kahit pulubi yan, kung yan ay tunay na may kakayanan, yan ay cheerful giver, bibigyan ng Diyos yan ng kakayanan. Kaya binigay niya yung buong buhay niya. Inilagay niya doon. Isang pirasong kusing. Samantalang yung mayaman talagang ang kapal Di ba? Dollar bill Kaya naman siya nakapagbigay ng gano'n. Dahil milyonaryo naman talaga yon. Kaya hindi posibleng hindi. Di ba? Lalabas na magiging madamot siya kapag hindi pa siya nagbigay. Ang yaman-yaman mo, hindi ka makapagbigay ng tithe sa Panginoon. Pero yung cheerful, yung pulubi, tinalo niya pa yung nagbigay ng tithes. Kasi yun ang talaga yung pera niya. Buong yaman niya na yun. Kaya ang cheerful giver, iba pa sa tither. Diba? Doon ko naunawaan, mga kapatid, ang tunay na cheerful giver. Kaya nahiya ako sa Panginoon Dahil ako, nagtatides of tithes ako. Nag-o-offering ako. Pero hindi ko pa nagagawa yung cheerful giver, ibibigay ko lahat. May ipapangako ko sa Panginoon. Diba? Kaya ako pinag-pray ko na maranasan ko yung maging cheerful giver. Diba? Hindi para lang bula-bulahin kayo dito. No. Kaya nagpapasalamat ako kay Brother Junel. Pero naikwento niya sa akin yun. Yung a cheerful giver. At meron pang isa, Sister Hattie Wright. Nagkaroon ng church pledges. Kasi magde-develop ng church, ipapagawa yung Branham Tabernacle So meron silang, yung mga deacon, yung board of deacon at board of trustee, nagkaroon ng project. Diba? Magkakaroon sila ng pledges. So lahat ng mga membro doon nag-pledge. Pero hindi yon ay galing kay Brother Branham. Yun ay idea ng board of trustee at board of deacon na magkakaroon sila ng pledges para sa pagpapagawa ng simbahan, pagpapaayos. Kaya hindi nga alam ni Brother Branham detalye. Tinanong siya ay hindi ko alam detalye niya kasi yung board of deacon nakaisip niyan Pero nalaman niya na Sister Hattie Wright magbibigay ng hindi magbibigay, nagbigay ng $50. Nung nalaman ni Brother Branham na nagbigay ng $50, sabi niya, hindi na dapat, sister. Madami na nagbigay, sobra-sobra na. Sinaway niya pa Sister Hattie Wright. Yung pala yung kwento Sinaway niya. Akala ko noon, nagtatithe si Sister Hattie Wright, di ba? Yun ang kwento kasi, nagtithe siya. Hindi pala tithe yun. Yung $5, $50, kapatid hindi tithe yun. Sabi ni Brother Branham, alam mo, kinuwento niya na yung $50, it take 6 months doon doon di sa sa bukid Sa bukid doon nagtatrabaho doon nag-aano ng income si Sister Hattie Wright Doon sa bukid, sa field, sa hills, sabi niya. Siguro baka naglilinis o hindi natin na basta doon sa field. It takes 6 months para magkaroon siya ng $50. Biro mo, 6 months para magkaroon ka ng $50. Kaya nung nabalitaan niya na nagbigay si Sister Hattie Wright ng $50, sabi niya kay Meda,
Binigyan siya ni Meda ng $50 eh. Sabi niya, yung $20 ibabalik ko kay Sister Hattie, right? Hindi tama yun. May sakit na nga siya. Ang hirap-hirap niya. Pulubi na nga siya eh. Halos pulubi na siya eh. Wala naman siya dapat kakayanan na mag-ambag-ambag pa dyan sa pledge. Ayaw niya pag-pledge si... Basahin niyo. Sister Ate, right? Basta ayaw niya kasi naawa siya. Matanda, may sakit na eh. Bilang pastor, ayaw ko nga kayo pag-pledge eh. Hindi ko nga kayo sinabihan doon sa Zoom eh. O, di ba? Ayaw ko dagdagan kasi alam ko yung kalagayan natin. Lalo kung ikaw lang ang nagtatrabaho sa pamilya mo, yung araw, gabi, araw, di ba? Ayaw ko magdagdag. Si Buddy Bagal, ayaw niya ng pag-pledge si Sister Hattie, right? Pero sinaway siya ng Diyos. Sabi niya, tingnan mo ang Panginoon. Hindi niya sinaway yung pulubi na nagbigay ng kusing. Na yung buong yaman niya na yun. Hindi tithes yun. Di ba? Kaya doon ko naunawaan yung kwento ni Sister Hattie Wright as a cheerful giver. Hindi a tither, but a cheerful giver. Mas higit pa pala yung cheerful giver. Hindi ko pa nagagawa sa Panginoon yun. Gusto kong gawin sa Panginoon yun. Gusto kong magbigay sa Panginoon. Amen. Dahil wala, ang Diyos ang magbibigay actually niyan. Kaya nagulat yung labandera, may $5 eh. Di ba? Yun ang tunay na cheerful giver. Okay, balik tayo dito. Kasi ikwento ko yung tumatanggap ako kasi ng sharing eh. Kapag nakita kong totoo, tama eh. Di ba? Eh sabi ng mga tao doon, and then millions of people scream out. We're resting on that. Doon sa mensahe, di ba na, mga ipinangaral niya, doon sa mga tao na yun, nandoon na sa land yonder, mga kapatid. Sabi ng mga tao doon, di ba na, yung mga na-convert niya, millions of people scream out. Di ba na, we are resting on that. Kasi sabi niya, kung anong pinrits si Pablo, natatakot siya eh. Hindi, pinrits ko lang naman yung pinrits si Pablo eh. Kasi natatakot si Buddy Banham na pagdating doon sa paghatula-hatulan siya, kung ano yung tinuro niya. Teka muna. Kung ano yung pinrits si Pablo, yun lang din yung pinrits ko. Kaya pinakita sa kanya yung mga convert niya. And then millions of people scream out, we're resting on that. Nagsigawan, nagsalita yung crown niya. Yung convert niya, yun yung crown na gaya ng star na nagniningning. Kaya doon na anuhan ng loob si Buddy Banham. Akala ko mahahatulan ako sa mga preaching ko. Kasi nakakatakot mag-preach. Nakakatakot mag-share ng maling turo. Dahil lahat ng salitang mali na akala natin tama, sa tingin natin revelation, yung pala hindi balanse, unbalance, kahit truth yan, kung hindi balanse yan, abomination sa Panginoon. Kaya, doon naramdaman ni Buddy Banham na lahat ng tinuro niya, hindi siya babalikan sa araw ng paghatol. Buddy Banham, lahat ng mga tinuro mo, we are resting on that. And I believe, sana ganun din. Sana, maramdaman ko rin yun. Merong mga tao magsasabi na, we are resting on that. Sabi ng isang pastor, yung madalas na kasharing ko na pastor na padre ko, ay sabi ko, hindi ka ba natatakot? Yung padre, darating ang time, iko-crucified ka nila. Dahil yung sinishare mo sa kanila, galing kay Jojo. Sabi niya, mas tiwala pa nga ako sa mensahe mo kaysa sa mensahe ko eh. Kaya kung ano yung merong mensahe dito, wow, kumpadre, ipadala mo na. Send na. Hindi ko muna isi-send. Hanggat hindi niya napapanood yung YouTube. Di ba? Panoorin mo na, kumpadre. Di ba? Para kapag pinirits mo naman sa labas yan, hindi ko na pananagutan yan. Kasi mahirap, kukopyahin mo lang yung PowerPoint, mamaya, sa ibang anggulo mo, na i-preach. Ibang anggulo, hindi doon sa tamang anggulo. Mamaya na ilagay mo sa kaliwa, yung dapat sa kanan dapat sa kaliwa, yung sa gitna. Nilagay mo sa kanan na dapat sa gitna.
Panoorin mo muna. Sabi ko, dalawa yan. Part 1, part 2, panoorin mo muna. Pinanood niya. Padre, napanood ko na. O sige, napanood mo na. Sige, padadala ko na. Sabi ko, hindi ka ba natatakot na darating ang time at ipapako ka nila? Hindi. Sigurado ako na truth yan Dahil kung hindi truth yan, hindi ako ibibindicate dito sa mission ko sa labas. Hindi na ako maganda ugaga. Ang dami nagre-request sa akin. Nabigyan mo naman kami ng slot dyan sa schedule mo. Mag-preach ka naman sa amin. Sabi nung isa, pambihira, parang ang layo-layo ng Ilocos Lagi ka sa Mindanao. Bigyan mo naman kami ng slot dito sa Ilocos. Mag-preach ka sa amin naman ng ilang dito. Yung isa naman, bigyan mo naman kami ng 2 schedule. Yung isang pastor naman sa Bacolod, pag pumunta ka naman dito, bigyan mo na kami ng slot, makapag-preach ka dito sa church. Di ba? Matandang pastor na yon na tusos. Nung isinare niya doon sa ministerial meeting yung Solomon. Of course, galing din. Di ba? Saan galing? Na-preach niya yun. Yung matandang tusol na yon, mga kapatid, na nahimik. Hindi na nakipagdebate. At ngayon magkaibigan na sila at ini-invite siya. Pwede ko man sabihin na, dapat ako in-invite Diba? No. It's all for the glory of God. Diba? Hindi ako yung pastor na kailangan ako yung mauna. Ako dapat yung Sikat. frontliner, ako yung sikat. Hindi. Okay na ako dito. Ang hirap maging ama. At the same time, pastor ka. Nasa gitna ako ng pagiging ama, pagiging husband, at the same time, pastor, napakahirap. Mahirap yun. Kaya yung mga nagnanasa, huwag yung pagnasaan yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Maraming matagal na panahon ko na yan, tinatakasan, ayaw ko. Maraming ino-offer na sa akin kahit yan sa Cavite. Ino-offer sa akin yan. Ayaw ko. Sa Batangas, ayaw ko. Sa Bataan, ayaw ko. Sa veterans, ayaw ko. Dito, ayaw ko rin. Diba? Huwag natin pagnasaan yan. Lalo yung teacher, naku, huwag pagnasaan yan. Kasi pag nag-teacher-teacheran ka, at nakaharap mo yung tunay na teacher, magkakaroon ng problema ka talaga. And God never sent Brother Neville and I. Ganon din ako. To be your bosses. Hindi ako boss nyo. Ako nga napapagod sa inyo Ako pa driver Di mo, driver na, susunduin kayo. Pakakainin ko pa kayo. Pambihirang boss yan. Bus driver. Di ba? Basta driver. Anong klaseng boss yan? Ako na driver. Ihahatid ko pa kayo. Dadalawin pa. Ipagpipray pa. Ililibre pa. Bibigyan ng love gift. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang boss? Di ba? And God never sent Brother Neville and I to be bosses. Not at all. We're just your brothers. Ganun din ako. Kaya nga ayoko nang sa labas tatawagin niyo akong pastor We're just brothers. You see instructors in the gospel. So let's all work together. Amen. Sabi niya, sometime, if something operating has to be called, okay, and said something about, called down or something on that order, and the person that's got the gifts reject, is just refuse it. Remember, the gift wasn't right. It wasn't God in the first place. Okay? Kaya sabi niya, the Spirit of God, kung yan ay Espiritu ng Diyos talaga, is ready for correction. Kasi God is not God of disorder. God is not God of confusion. Bakit? Iba yata tinuturo nito doon sa series ni Pastor, sa preaching niya. Iba tinuturo Tapos pag kinorek ng Pastor, hindi magpapakorek. Diba? Ang gagawin,
maghahanap ng kakampi. Diba? Makikipag-sharing doon sa ibang pastor, doon magtatanong sa ibang pastor. May ganon. Diba? May ganong mga simbahan, may mga ganong miyembro, lalo sa mga pinanggalingan natin. Diba? May mga miyembro na magrereklamo, ireklamo nila yung pastor. Itatawag sa akin, sabi ko, pagdating sa bagay na yan, discretion ng pastor yan. Ngayon, kung ayaw yung ganyang way, wala naman kayo magagawa kasi pastor yan. At kung yung ganyan ang way niya, pagdating sa tithes, kung mahigpit siya, talagang dapat mahigpit sa tithes. Pero ako hindi ako ganyan. Diba? Na pag sweldo nyo, titext kayo sa gabi, at isend mo na yung tithes mo. Hindi ako ganyan. Pero kung yan ang way niya, discretion niya kasi pwede niyang gawin yan as a pastor eh. Kasi God is strict. O ikaw yan ang ikot niya sa inyo, strict on Diyos. Diba? Ngayon, kung ayaw niyo yan, kanino kayo magpapasakop? May pastor ba kayong pupuntahan? Yun ang magagawa niyo. Kung ayaw yung ganong patakaran niya, ganong way niya, pagdating sa ikapo, maghahanap kayo ng ibang church. So, meron pa ba kayo? Manatili nila kayo sa pastor niyo. Tanggapin niyo kung yan yung way niya sa pagdidisiplina. Tanggapin natin yung discipline. Diba? Pero ako, hindi ako ganyan. Wala akong pakialam kung araw na sweldo ngayon. Diba? Hindi ko inaabangan yung araw na sweldo. Diba? Ako, okay na ako dito. Sa bahay, as a father, as a husband. Diba? Atid ko sundo yung mga anak ko. Alagaan yung mga aso. Pakainin ko yung aso dito, yung mga pusa. 4 pusa ko dito, pinapakain. Gastos dito, gastos so. As mga alaga pa lang. May mga pusa pa sa labas. 10 pusa na yung pinapakain ko dito sa labas ng gate. May mga aso pa na pinapakain sa labas. Ngayon, hindi ko na nagagawang pakainin yung mga aso sa labas. Hindi na kaya yung oras tsaka yung budget. Di ba? Okay na ako doon. Nasa pagitan ako ng pagiging ama, asawa, at pagiging pastor. Mahirap yun. Kaya wala akong time para yung gala-gala tayo dyan. Gala-gala, hindi. Nakaaga-alala ako pag talagang yahatid, magpapasundo, lalabas, magdadrive. Kasi driver ako eh. Family driver. Diba? Kaya, si Brother Joel, nakita niya kung ano yung buhay ko dito. Hindi ako maluhong tao. Diba? Magastos nga ako pagdating sa iba eh. Sa sarili ko, matipid ako eh. Pag sa ibang tao, magastos ako. Pero mo, pag ako tinitipid ko, pero pag yung ibang tao, uubos yung pera ko. Di ba? Yung 1.5 ko, pag uwi, wala na yung 1.5 eh. Oh. Di ba? Kaya, mahirap ang magpastor, kapatid. Kaya tayo naman dapat, kung kinokorek tayo, kung sasabihin natin tayo ay Espiritu ng Diyos, tayo ay may Espiritu ng Diyos, the Spirit of God always is ready for correction. Kaso hindi ako yung ano eh, hindi ako na may personal. Gusto ko dito sa pulpito ko, sasabihin yung correction. Di ba? In spirit and in truth. Amen? Ayoko nang nagre-rebuke ng personal. Ayoko. Ayoko nasasaktan yung tao. Okay? I-rebukein ko na lang dito sa pulpito. Amen? So, the Spirit of God always ready for correction. Sweet and humble. Willing. Dapat lagi tayong sweet and humble willing for correction. Lagi tayong handa. Kaya, naku, linggo na naman bukas sigurado. Anong correction na naman yata ang maririnig ko. Dapat ganun, handa tayo. Hindi yung magbubulahan lang tayo dito. Diba? Ang Espiritu ng Diyos always is ready for correction, sweet and humble willing. So, unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ito, inuna natin ang Panginoon. Nandito tayo. Nandiyan kayo sa online. Inuna niyo ng Panginoon. Yan yung unang fruit natin. Yan ang first fruit natin, yung sarili natin. Dalhin natin sa paglilingkod. Kapag hindi natin dinala,
kalikuan yan. Hindi tama. Hindi natin pwede sabihin na mauunawaan ng Panginoon. Di ba? Nakita ng Panginoon. Pero yung uunawain ka, hindi ganun ang Panginoon. Iko-correct ka nga niya eh. Kaya pagbalik mo sa church, house of correction. So anong gagawin mo? Hihingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako at naipit ako sa mga schedule ko dahil hindi ko naman kontrolado. Andun pa rin ang grace ng Panginoon. Pero kailangan, doon sa mga tinatawag na weaknesses at sa tinatawag na iniquity, kung meron tayong Espiritu ng Diyos, always ready for correction. Sweet and humble willing. Huwag yung kapag nabakbakan tayo for correction, hindi maipuntay muka. May kita yan. Kapag nasa pool hindi maipintay muka. Kailangan nakangiti para hindi halata na ikaw pala yung nadadali ng mensahe. Di ba? Kailangan nakangiti. Ibig sabihin na nakangiti, natanggap mo na kinukorek ka ng Diyos. Hindi yung pagkatapos ng preaching, hindi maipintay muka. Malungkot Ang pastor may discernment yan. Alam niya yan. Di ba? If it stands up and say, I'll do it anyhow. You know how sometimes, just remember, arrogant spirits are not of God. Kaya kung hindi tayo magpapakorek, hindi tayo ready magpakorek, hindi tayo mag-humble sa correction, hindi tayo willing magpakorek, hindi yan spirit of God. Arrogant spirits. Matawag na, Brad. Kung anong oras na? Alas 12 na? Tapusin ko na. But let's just stay straight with the Bible. Okay? Sabi niya, so pray now and always and whatever you do, pray for me. Pray for me. Pag dalangin niyo, sabi niya, dalangin niyo ako bilang pastor niyo. Di ba kasi ang pastor, lahat ng family dinadalangin niya Buong congregation, dinadalangin niya. Pero ganun din tayo, sana maalala natin ipag-pray yung pastor. Kaso ayaw mo magpakorek. Masama ang loob mo kay pastor. Hindi mo ba pag-pray si pastor, masama ang loob mo. Kasi nabakbakan ka And always and whatever you do, pray for me. Ano mang ginagawa nyo kahit busy kayo sa trabaho nyo? Pray nyo lang. Yun na lang hihilingin ng pastor. Pray nyo lang Diba? Hindi ko naman kitatawagan. Mother Junel sweldo ngayon. Mukhang nakakalimutan mo yata. Pray for me. Because I always pray you. Di ba? Kaya minsan nag-aano ako sa Panginoon, patawarin mo ko. Nakalimutan ko mag-pray kagabi. Di ba? Kaya, a total separation from all unbelief. And remember, Abraham, the patriarch, was never absolutely fully blessed. Yun ang tunay na blessing, yung fully blessed. So, hindi dumating kay Abraham yung fully blessed until he obey exactly, fully obey what God said do. And tayo will never be blessed any and have the blessings. Grabe prayer ni Brother Junel. Sana next year, Pastor, pag-pray mo ko sa mga ko. Will never be blessed any and have the blessings until we obey what God said do. Yun lang. Hindi mo muna ako kailangan, Pastor, pag-pray mo ako, pag-pray mo ako. Pag-pray mo lang, Pastor. Hindi. Will never be blessed any and have the blessings until we obey what God said. So, hindi ka binilas dahil pinag-pray ka ni Pastor. Hindi ganun dapat. Okay? Ano ba ang weakness? Of course, kung ang pag-uusapan natin, physical weakness, diba? Ito yung lampayatot ka. Mahina ka, hindi ka kumakain, wala kang vitamins, puro kutulog lang, puro higa. Sa physical yun. Pero ang weakness, sa spiritual weakness, mga kapatid, lack of spiritual strength in God. Yan yung weakness. Yan yung weaknesses.
Hindi yung mahina talaga ako pagdating sa pagkain. Eh, ibang weakness yon. Pero yung spiritual weakness, mga kapatid, yan yung lack of spiritual strength in God. Spiritual weakness means lack of spiritual strength in God. Kulang ka ng spiritual growth, spiritual stability, or immaturity. Diba? Ephesians 4:14, that we should no longer be children tossed to and fro. 2 Timothy 3:7, always learning and never able to come to the knowledge of truth. Laging nagsisig-aral. Puro basa, puro aral, puro search, puro sharing. Pero hindi lumalago sa katotohanan. Amen. Yan ang weakness. At yung weakness, anong ginagawa natin? Ginagamit nating excuse sa Diyos. Mauunawaan naman ng Panginoon. Di ba, Brother Junior? Mauunawaan naman ng Panginoon eh. Kailangan kong talagang 24/7. Talaga kailangan bukas ang tindahan ko. Kasi ang dami kong babayaran. Mauunawaan ng Panginoon. Kaya, yung weaknesses ko mauunawaan ng Panginoon. We try to make our weaknesses excuses. We want to tell how big we are, how great we are. I think that's one of the things God gave me text for. Okay? There's a little thing that we do, and that's that we come to the church for is to find out what our fault is. Yun daw pala, kaya tayo pumupunta sa church. Hindi para magsishare ako. Magbibigay ako ng mga knowledge. Tuturuan ko sila. We come to the church for is to find out where our fault is. Hindi pwede na righteous ka na. Ay, ba't hindi mo kailangan ng simbahan? Righteous ka na eh. Full righteous ka na ba? Born again na ako, full righteous na. Hindi. We come to the church is to find out where our fault is. Kaya nga, God is house of God is the house of correction. And the things that we might better ourselves by, para mas lalago pa tayong mabuting mananampalataya. Kaya tayo pumupunta sa church. If we come to church for any other objective than this, kung pupunta tayo dahil gusto lang natin na maging sacrilege, para maging righteous, para masabihin na churchgoer, para masabihin bride, Christian, I'm afraid we won't get too much out of coming to church. We must come to find out our weaknesses, find our bad places, wrong operation, may gifts ka pero wrong operation, or hindi mo ginagamit ang gifts mo. See how little we are. Little we are, little na Bisayan. How little we are. Diba? And put our trust in somebody that is strong. Kaya hanap tayo ng mga malalakas. In faith, doon tayo magpa-impluwensya. Doon tayo dumikit. Diba? Kaya kung sabungero ka, huwag kang didikit sa sabungero. Siguro, revival kayo sa pagsasabong. Diba? Doon tayo dumikit. Ilagay natin ang ating tiwala in somebody that's strong in faith. Kaya yung weaknesses ay weaknesses in faith. Okay? So, kaya nga that's why pinangaral ni Peter, no? Maging si Buddy Branham, yung stature of a perfect man. Diba? Na dapat add to your faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and love. The faith of Jesus Christ, the virtue of Jesus Christ, the knowledge of Jesus Christ. Makarating tayo dyan. Amen. Sa faith, the stature of a perfect man. So God bless you all at hindi ko na ito itutuloy at napahaba na yata. Isa sana sa gusto kong gawin ay yung pagdating din sa akin, masyado akong kumakain.